Kumusta, mga kaibigan? Siguradong naramdaman mo na minsan yung dating masiglang usapan ninyong magkasintahan, unti-unting naging mahinahon. Yung mga yakap na parang tahanan, biglang parang nawawala ng init. Parang isang kandila na unti-unting namamatay ang apoy. At natatakot ka na baka tuluyan ng mawala ang liwanag. Well, hindi ka nag-iisa. Maraming relasyon ang dumadaan sa panahong ito. Pero alam mo ba, hindi ito katapusan. Ito ay isang pagkakataon para palakasin pa ang inyong ugnayan. Ano-ano nga ba ang sanhi ng panlalamig ng inyong karelasyon? Bakit nga ba nangyayari ito? Minsan dahil sa pagiging abala ng trabaho. Minsan dahil sa mga hindi nabibigyang pansin na sama ng loob. O minsan dahil sa pagbabago ng mga tao habang dumadaan ang panahon. Wala naman pong may kasalanan. Minsan lang talaga napapabayaan natin ang mga bagay na dapat pinapahalagahan. Ito ang love story nina Anna at Jake. Magkasintahan sila sa loob ng 2 taon. Noong una, lagi silang nagkikita, nagbabahagi ng mga pangarap. Pero nang mas lalong bumigat ang trabaho nila, unti-unting nawala ang oras nila para sa isa't isa. Hindi kailangang manatili sa ganitong sitwasyon. May mga hakbang na maaari ninyong gawin para ibalik ang sigla ng inyong pagsasama. Una sa lahat, mag-usap ng may pag-ibig. Huwag hayaan na ang hindi pagkakaunawaan na parang bato sa daanan, lalong lalaki at lalong mahirap lampasan. Hanapin ang tamang oras, umupo kayo ng magkasama at sabihin kung ano ang nararamdaman mo. Ngunit gawin ito ng may pag-unawa. Huwag kang manghusga, sa halip ay makinig ng bukas ang isip. Sabihin mo, mahal kita, pero nararamdaman kong lumalayo tayo. Gusto kong ayusin ito kasama ka. Ang usapan na puno ng pag-ibig ay mas maraming nagagawa kaysa sa usapang puno ng sama ng loob. Ikalawa, balikan ng mga munting sandali. Alalahanin mo kung bakit kayo nagkakagusto sa isa't isa. Yung unang pagkikita ninyo, yung oras na tinulungan kanya nang hindi mo naman hiningi. Minsan, kailangan nating balikan ang mga sandaling iyon para maibalik ang dating saya. Maaari ninyong ulitin ang mga gawain na dati ninyong ginagawa. Ikatlo, bigyan ng halaga ang quality time. Sa panahon ngayon, napakaraming bagay ang nakakaabala. Telepono, trabaho, social media. Pero kailangan nating bigyan ng oras ang ating mga relasyon na walang abala. Itakda ang isang araw sa isang linggo bilang inyong oras. I-off muna ang mga telepono at tumutok sa isa't isa. Maaari kayong mag-usap tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo o kahit na manahimik lang basta't magkasama. At ang panghuli, ipahayag ang pagpapahalaga. Huwag hintayin na kailangang sabihin pa ang mga bagay na maaari mo nang sabihin ngayon. Sabihin mo sa iyong kasintahan kung gaano mo siya kamahal. Kung anong nagustuhan mo sa kanya ngayong araw. Baka naman siya ang nagluto ng almusal o tinawagan ka niya para tanungin kung kumain ka na. Sabihin mo rin kung paano niya pinabuti ang iyong buhay.
Ang mga simpleng salita ng pagpapahalaga ay parang mga patak ng tubig na nagpapasigla sa isang tuyong lupa. Ang pag-aaral na dapat natututunan. Hindi po ang perpekto o walang problema na relasyon ang tunay na mahalaga, kundi ang pagtutulungan ng dalawang tao para ayusin ang mga problema at palakasin ang kanilang ugnayan. Ang panlalamig ay hindi isang senyales na dapat na kayong maghiwalay. Ito po ay isang paalala na kailangan ninyong magbigay ng pansin at pag-aalaga sa inyong pagsasama. Bawat relasyon ay kakaiba at hindi lahat ng hakbang ay gagana para sa lahat. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay mayroon kayong pagnanais na magtagumpay ng magkasama. Ang mga relasyon ay hindi palaging madali. May mga ups at downs, may mga panahong parang nawawala ng direksyon. Pero kung magtutulungan kayo, kung magbibigayan kayo ng pagkakataon, maaari ninyong ibuhay muli ang init ng inyong pagsasama. Ang ating mga relasyon ay mga halaman na kailangan ng pag-aalaga, ng pagmamahal at ng oras para lumago. Simulan na natin ngayon dahil ang taong mahal mo ay sulit ipaglaban. Mga kausapang puso, maraming salamat sa inyong oras sa pakikinig. Kung may kwento ka namang gustong ibahagi o may tanong ka tungkol sa inyong relasyon, huwag kang mahiyang mag-comment sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share sa mga kaibigan, at paki-subscribe mo na rin ang aking channel dito po sa Usapang Puso ni Ate Charbet. Hanggang sa muli.